Humarap sa Senado ang mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pinakakayod daw sila para makalikom ng perang maibibigay kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang iba sa kanila, pinilit magpakasal at kalimutan ang pamilya. Narito ang aking report. Mas maraming perang maibibigay, mas marami ang matatanggap na blessing. Ganyan daw ang pamantayan ng pananampalatayang itinanim sa utak ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Isiniwalat yan ng mga tumiwalag na miyembro na humarap kanina sa pagdinig ng Senado. Kabilang si Reynita Fernandez, isang OFW sa Singapore. Kayod kalabaw daw siya noong 2016 nang maging miyembro siya ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Mantakin mong ang sweldo niya lang bilang domestic helper ay 1,000 Singapore dollars o higit 41,000 pesos. Pero ang kota niya sa KOJC times 12 niyan o 12,000 Singapore dollars, katumbas ng kalahating milyong piso sa loob ng 6 na buwan. Pakapala na lang daw talaga ng mukha para lang maabot ang kota at matupad daw ang pangako sa kanila ni Pastor Kibuloy. Dumating pa sa puntong pati bahay ni Fernandez na wala na sa kanya. The more tithes we will give, the more blessings we will get. So because of that, I lost my house because hindi na ako makabayad na akong bahay ng mortgage and everything. And I owe a lot because has never been stopped of the giving. Pag magiging party po kami ng month of blessings, ang equivalent po ng aming makukuha from the Father is 10 years of blessings. Spiritually, physically, including the 7 generations of our families. Sabi po niyan kung ganyan. Kaya po, ginagawa po namin ang lahat. Dahil sa pagkabulag sa relihiyon, dumating daw sa puntong pinutol nila ang koneksyon sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Utos din daw yan ng pastor. Sinasabi nila, huwag sasagutin yung mga pamilya na nanghihingi na tumatawag because the real family is the kingdom only. That's the fact. That's it. I mean, may iba dito, wala din nila sinasagot yung mga tawag ng family kasi wala na silang pera. They already give it all. They don't even own their time. They don't even own their themselves. Gaya ni Fernandez, meron din daw kota ang dati ring miyembro ng KOJC na tumistigo sa pagdinig na si Dindo Makiling. Nagtatrabaho siya sa Canada. Gabi-gabi raw silang nakakalikom ng 165,000 pesos mula sa mga malls at superstores para kay Kibuloy. Gagamitin daw ang pera sa Children's Joy Foundation na isang charitable organization na binuo ng pastor. Kunwaring para sa mga mahihirap na bata sa Pilipinas ang malilikom na donasyon. Pero ang totoo, para raw ito sa panggasolina ng jet ni Kibuloy. Isinasakay rin daw sa jet ni Kibuloy ang malakihang transaksyon. Dito na kinwestiyon ni Makiling ang layunin ng Kingdom of Jesus Christ. Lalo pang lumala ang duda niya nang sapilitan siyang ipakasal sa isa rin nilang miyembro para hindi mapaalis ng Canada. Nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod po ako. Pakasal. Mayroon pong kulang 100 na kasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Dito lang po sa Canada. Ang mga kaso ni Fernandez at Makiling ay kabilang sa mga rason kaya nagdesisyon ang Department of Justice na kasuhan na ng qualified trafficking at child abuse si Kibuloy. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.